Narinig mo na ba ang kwento ng isang binatang dukha, na sa gitna ng kanyang paghihirap ay nakatagpo ng isang bagay na hindi niya kailanman inakala, isang baston na yari sa buto ng dragon? Kung iniisip mong katang-isip lang ito, maghintay ka. Sapagkat minsan, ang mga kwento ng ating mga ninuno, na akala ng lahat ay alamat lang, ay may ugat na totoo. At minsan, ang totoo ay mas nakakatakot kaysa sa alinmang alamat. Si Ramon ang bida ng ating kwento. Isang simpleng binata mula sa isang maliit na baryo sa gilid ng bundok. Ulila na siya mula pagkabata, ang kanyang ama ay nalunod nang siya'y paslit pa lamang, at ang ina naman ay pumanaw dahil sa matinding karamdaman. Lumaki siyang mag-isa sa lilim ng kahirapan at paghamak ng mga tao. Tinatawag siyang malas, itinaboy sa mga handaan, pinagtatawanan sa kalsada. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay sa kanya na kakaiba, mata niya na parang laging may dalang bigat, at kilos niya na tila laging may iniiwasan. Sa murang edad, natuto siyang magbanat ng buto para mabuhay. Nag-aani ng kahoy, nagbubuhat ng sako ng palay, at kung minsan ay naglalako ng gulay sa palengke. Tanging ang kanyang kaibigang si Nardo ang nanatili sa kanyang tabi. Si Nardo, masayahin at palabiro, ang siyang nagbibigay liwanag sa madilim na mundo ni Ramon. Balang araw, pare, gaganda rin ang buhay natin. Maniwala ka lang, madalas nitong sambitin, sabay tapik sa balikat ni Ramon. At kahit papaano, natututo siyang umiti, kahit panandalian. Ngunit isang gabi, nagsimula ang lahat ng kakaiba. Habang pauwi sila ni Nardo mula sa palengke, dumaan sila sa lumang sementeryo na matagal nang iniiwasan ng mga taga-baryo. Tahimik ang paligid, maliban sa ihip ng hangin at alingawngaw ng mga kuliglig. Bigla nilang narinig ang kaluskos, na parang may mabigat na bagay na gumagalaw sa ilalim ng lupa. Napatingin sila sa isa't isa. Baka pusa lang yan, biro ni Nardo, ngunit halatang nanginginig ang boses. Doon nila nakita ang kakaibang liwanag na tumatagos mula sa isang lumang puntod. Parang apoy, ngunit malamig. Parang ilaw, ngunit hindi galing sa tao. At sa gitna ng liwanag na yon, may nakalabas na bagay, mahaba, itim, at kumikislap na tila bakal ngunit buhay. Nilapitan ito ni Ramon, kabila ng takot na nangingibabaw. At sa kanyang mga kamay, napulot niya ang isang baston na may mga ukit ng dragon, tila ba may apoy na nakabalot sa loob ng kahoy. Mula noon, nagsimulang magbago ang lahat. Sa tuwing hawak niya ang baston, nakakaramdam siya ng lakas na hindi niya maipaliwanag. Ang dating panghihina ng kanyang katawan ay napalitan ng tibay. Ang dating takot niya sa gabi ay biglang napawi. Ngunit kasabay ng biyayang ito ay nagsimula ring lumapit ang mga kakaibang nilalang. May mga aswang na biglang nagliliparan sa paligid ng kanilang baryo. May mga hayop na nagwawala tuwing hating gabi. At ang mga kapitbahay, isa-isa nang nakakakita ng mga aninong hindi tao. Si Nardo lamang ang nakakaalam ng sikreto ni Ramon. Pare, hindi kaya sumpa yan? Tanong nito minsan habang nakaupo sila sa ilalim ng puno. Pero bago pa man makasagot si Ramon, biglang may malakas na ungol mula sa kabubatan. Malamig ang hangin at ang mga aso sa baryo ay nag-uunahan sa tahol. Sa dilim ng gabi, may matang pula na tumitig sa kanila, mata ng isang nilalang na hindi nila kayang pangalanan. Ang baston ay biglang nagliwanag sa kamay ni Ramon. At sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang kanyang kapalaran ay hindi na katulad ng dati. Hindi na siya ang binatang pinagtatawanan at tinatakwil. Siya na ngayon ang iniikutan ng mga nilalang ng dilim, at siya lamang ang may kapangyarihang labanan sila. Ngunit ang tanong, hanggang saan siya dadalhin ng kapangyarihang ito? May mga gabi na naririnig niya ang bulong mula mismo sa baston. Mga tinig na tila mula sa ibang panahon, nag-uutos, nagtuturo, minsan nagbababala. Ramon, huwag kang magtiwala kahit kanino, kahit sa pinakamalapit sa iyo. At dito nagsisimula ang takot na mas matindi pa kaysa sa mga aswang, sapagkat paano kung ang kaibigan niyang si Nardo, ang tanging taong may malasakit sa kanya, ay siya ring unti-unting pinaglalaruan ng dilim. At ngayong gabi, ikukwento ko sa iyo ang buong katotohanan.
Kung paano ang isang dukhang binata ay naging tagapagmana ng isang kapangyarihan mula sa dragon, at kung paanong ang kapangyarihang iyon ay magdadala hindi lang ng kaligtasan, kundi pati ng pinakamalaking sakripisyo. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, may nakatagong sikreto na hindi pa kayang tanggapin ng kahit sino sa baryo. At baka, pagkatapos mong marinig ang kwentong ito, magtanong ka rin, kung ikaw ang binigyan ng baston na gawa sa dragon, handa ka bang bayaran ang kapalit? Kung iniisip mong simpleng kwento lang ito ng isang binatang nakahanap ng kakaibang baston, nagkakamali ka. Sapagkat ang bawat kapangyarihang ipinagkakaloob, may kaakibat na kasaysayan, madilim, masakit, at minsan ay nakaukit na sa dugo pa mismo ng taong nakatanggap nito. Matagal nang tanong sa baryo kung bakit tila iniiwasan si Ramon ng karamihan. Mahirap siya, ulila, walang kakampi kundi si Nardo. Pero higit doon, may isang lihim na alam ng matatanda, na hindi na sana nabanggit pa kung hindi lamang bumalik ang mga kakaibang pangyayari. Ang kanilang lahi ay may koneksyon sa mga nilalang na matagal nang nakikibaka laban sa mga halimaw ng dilim. Ang kanyang ama, na sinasabing nalunod sa ilog, hindi pala basta nalunod. Ayon sa isang matandang albularyo sa kabilang baryo, si Mang Alirio, pinagtangkaan umano itong lamunin ng isang syokoy, isang nilalang ng dagat na tagapangalaga ng mga mutya. At ang kanyang ina, na pumanaw sa karamdaman, dala raw ng sumpa ng isang aswang na minsang nabigo sa kamay ng kanilang pamilya. Ngunit lumaki si Ramon ng walang kaalam-alam, dahil itinago ng ina ang lahat hanggang sa huling hininga. Kaya't ang sakit ng kanyang pag-iisa ay mas malalim kaysa sa nakikita ng iba, dala pala ito ng isang nakatagong kasaysayan ng pakikidigma. Habang patuloy niyang hawak ang baston, ramdam ni Ramon na nagiging mabigat ang tingin ng mga kapitbahay. Ang ilan, palihim na bumubulong kapag siya'y dumaraan. Yan yung binatang may hawak ng malas. Huwag kayong lalapit dyan, baka kasama na siya ng mga aswang. Kahit wala siyang ginagawang masama, lumalaki ang lamat sa pagitan niya at ng baryo. Kahit si Nardo, na pinakamatalik niyang kaibigan, minsan ay natatakot din pare, baka tama sila baka nga sumpa ang hawak mo, bulong nito isang gabi, habang pareho silang nakatingin sa baston na kumikislap sa ilalim ng buwan. Ngunit isang gabi, sa gitna ng takot at pangungutya, may nagpakita sa kanila. Isang diwata na lumitaw sa gilid ng kagubatan, nakasuot ng puting habol at kumikislap na parang usok ang buhok. Hindi ito ang karaniwang imahen ng magiliw na diwata mula sa mga kwento, malungkot ang mga mata nito, mabigat ang tinig. Ramon, wika niya, ang hawak mong baston ay hindi basta armas. Isa itong susi at ikaw ang piniling magbukas. Natigilan ang binata. Susi? Para saan? Hindi ko naman ito hiniling. Hindi ko naman ginusto. Ngunit ang diwata'y tumingin ng diretsyo sa kanya. Ang dugo ng iyong angkan ay nakaugnay sa mga tagapagtanggol na matagal nang nawawala. Ngunit dumadating na muli ang dilim. Ang isang makapangyarihang aswang, ang tinaguriang hari ng gabing itim, ay muling bumabangon. At tanging ang baston na yan, at ang pusong handang magsakripisyo, ang kayang pumigil sa kanya. Hindi nakapagsalita si Ramon. Ang tanging naramdaman niya ay bigat ng responsibilidad na hindi niya hiningi. At bago tuluyang maglaho ang diwata, iniwan nito sa kanyang kamay ang isang maliit na mutya, kulay asul, kasing liit ng kuko. Ito ang mutya ng tubig. Sa oras ng panganib, ito ang magbubukas ng lakas ng iyong lahi. Ngunit huwag mong kalilimutan, bawat lakas ay may kabayaran. Mula noon, gabi-gabi pinapahirapan siya ng bangungot. Nakikita niya ang mga mata ng halimaw, nakakarinig ng mga tinig na umiiyak, at minsan ay parang may malamig na kamay na humahawak sa kanya habang natutulog. Ang baston at ang mutya ay tila may sariling buhay, nag-init, nagliliwanag, at minsan ay nagbubulong ng mga salitang hindi niya maunawaan. Unti-unting napansin ni Nardo ang pagbabago. Pare, hindi ka na natutulog. Ang tingin mo parang hindi ka na tao. Baka tuluyang lamunin ka niyan. Ngunit kahit sa takot, hindi siya iniwan ng kaibigan.
Sa halip, siya ang nagsilbing gabay at tagapagbiro sa gitna ng bigat. Kung magiging tagapagligtas ka nga, sana isama mo pa rin ako. Ako na lang siguro ang magiging tagapagdala ng tubig kapag napagod ka. Ngunit sa puso ni Ramon, dumadaloy ang matinding pagtutol. Bakit siya? Bakit hindi ibang tao? Ang hirap na nga ng buhay niya, tapos ngayon siya pa ang kailangang magdala ng bigat ng laban sa mga aswang. Kaya't sinubukan niyang itapon ang baston, ilayo, ibaon sa lupa. Ngunit sa bawat pagtatangkang kalimutan, bumabalik ito. Isang umaga, nadatnan niya ito sa kanyang tabi, kahit tiyak na itinapon niya kagabi sa ilog. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, unti-unti na ring lumalabas ang mga palatandaan ng paparating na digmaan. May mga hayop na natagpo ang patay sa paligid ng baryo, tuyong-tuyo na parabang sinipsip ang dugo. May mga bata na nagigising sa gitna ng gabi, umiiyak at nagsasabing may babaeng nakaupo sa gilid ng kanilang banig, nakatingin sa kanila. At ang pinakamalupit, isang matanda ang natagpo ang wala ng mukha, nakasandal sa puno, tila ninakawan ng pagkatao. Lumapit muli si Mang Alirio, ang matandang albularyo. Anak, hindi ka makakatakas. Ang lahi ninyo'y pinili na noon pa. Ang baston, ang mutya, hindi iyan dumidikit sa kahit sino. Ikaw lamang. Kung hindi ka tatayo, mas lalo tayong mapapahamak. Ngunit nagginit-ngit si Ramon. Pero hindi ko ito hiningi. Bakit ako? Sagot ng albularyo, dahil minsan, hindi ang naghahanap ng kapangyarihan ang pinipili kundi ang pinakamaytapang, kahit hindi niya alam na nasa kanya. At doon nagsimula ang kanyang pagsasanay, hindi bilang isang bayani agad, kundi bilang isang taong pilit na lumalaban sa sariling takot at galit. Pinakiramdaman niya ang baston, sinubukan niyang intindihin ang bulong ng mutya. Ngunit sa bawat hakbang, naroon ang banta. Naroon ang mga matang pula sa dilim, naroon ang mga nilalang na nagmamasid, naghihintay ng oras para siya'y tuluyang lamunin. At sa lahat ng ito, may isang tanong na hindi niya kayang sagutin, kung ang kapangyarihang hawak niya ay tunay na kaligtasan o ang simula ng kanyang pagkawasak. At dito ko muna iiwan ang kwento. Sapagkat sa susunod na bahagi, mas lalo mong makikita kung paanong ang baston na gawa sa dragon ay hindi lamang sandata, kundi isang pinto patungo sa kapalarang hindi pa kayang tanggapin ni Ramon at baka pati ikaw, hindi mo rin kayanin. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay hindi ang halimaw na nasa labas, kundi ang halimaw na dala-dala mo sa loob. Para kay Ramon, ang bawat araw mula nang dumating ang baston ay tila isang tanikala. Sa bawat sandaling hawak niya ito, bumabalik sa kanyang alaala ang mga sugat ng kahapon, ang paglayo ng mga kapitbahay, ang malamig na tingin ng mga kamag-anak, at ang matinding kirot ng pagiging ulila. Ngunit higit sa lahat, may isang sugat na matagal na niyang tinatago. Ang pakiramdam ng pagkakanulo. Bata pa lang siya, nakasaksi na siya ng isang pangyayari na hindi niya makalimutan. Nang mamatay ang kanyang ina, naniwala siya na may mga kamag-anak na tutulong. Pero imbes na yakapin siya, itinaboy siya ng tiyuhin. Huwag kang lalapit dito, Ramon. Malas ka. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang nanay mo. Ang mga salitang iyon ay parang tinik na hanggang ngayon ay nakabaon sa kanyang puso. Kaya't sa bawat oras na naiisip niyang maging tagapagligtas ng baryo, nararamdaman niya ang pait. Bakit ko sila ipagtatanggol kung sila mismo ang tumakwil sa akin? Ngunit ang mga nilalang ng dilim ay hindi naghihintay. Noong isang gabi, habang nag-igib siya ng tubig sa poso, napansin niyang walang ibang tao sa paligid. Tahimik, masyadong tahimik. Nang yumuko siya, nakita niya ang refleksyon ng sarili sa tubig, ngunit ang refleksyong iyon ay ngumiti, kahit hindi siya nakangiti. Nabitiwan niya ang timba at halos tumakbo pabalik ng bahay. Ngunit hindi pa man siya nakalalayo, isang malamig na anino ang humawak sa kanyang braso. Walang mukha, walang anyo, parang usok na may matalim na mga kuko. Hinawakan niya ang baston, at sa isang iglap, nagliwanag ito, pinatalsik ang nilalang. Ngunit naiwan sa balat niya ang bakas, itim, parang paso na hindi mawala.
Pagbalik niya sa bahay, doon niya natagpuan si Nardo na naghihintay. Pare, ano nang nangyari sa'yo? Parang galing ka sa impyerno. Tinakpan niya ang sugat, ngunit hindi niya maitago ang nanginginig na mga kamay. May mga aninong sumusunod sakin. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kaya. Umiling si Nardo, ngunit hindi na ito nagbiro. Pare, baka oras na para tanggapin mo na talaga. Kung hindi ikaw, sino? Ngunit sa puso ni Ramon, nananatiling mabigat ang tanong, bakit siya? At bakit parang mas lalo siyang nag-iisa sa bawat araw? Kahit si Nardo, kahit alam niyang kaibigan ito, minsan ay tinitigan niya ng may alinlangan. Paano kung tama ang baston? Paano kung kahit siya ay hindi ko dapat pagkatiwalaan? Lumipas ang ilang araw, at lalong dumami ang mga kakaibang pangyayari. May mga hayop na natagpo ang patay, tuyong-tuyo, parang piniga ng kamay na hindi nakikita. May batang nawawala tuwing madaling araw, at makalipas ang isang linggo, natagpuan itong naglalakad na parang wala sa sarili, may mga mata na walang puti, puro itim. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magpanik, at gaya ng inaasahan, si Ramon ang napagbalingan. Simula nang magkaroon ng baston iyang batang yan, hindi na tayo tinatantanan ng malas. Nasaktan siya, ngunit hindi na siya nagulat. Sanay na siyang sisihin. Sanay na siyang tawaging malas. Ngunit sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa gilid ng ilog, pinisil niya ang baston at napaluha. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Hindi ko alam kung tama pa bang ipaglaban ang mga taong walang ginawa kundi itaboy ako. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng panghihina, muling lumitaw ang diwata. Mahina, halos parang usok na lang ang anyo nito. Ramon, wika nito, ang sakit na dala mo ay bahagi ng pagsubok. Ngunit tandaan mo, ang mga sugat ng nakaraan ay hindi dahilan para kalimutan mo ang iyong tungkulin. Ang totoong lakas ay hindi lang galing sa baston o mutya. Nasa puso mo kahit sugatan. Hindi siya nakasagot. Ngunit ng gabing iyon, dumating ang isa pang banta. Sa gitna ng baryo, narinig ang sigaw ng isang babae. Nang dumating si Ramon at Nardo, nakita nila ang isang nilalang, hindi ganap na tao, hindi rin ganap na hayop. Parang malaki itong paniki na may mahabang dila, nakalawit sa bibig ng isang batang babae. Napasigaw ang lahat, nagtakbuhan. Ngunit si Ramon, sa kabila ng takot, ay tumayo. Hinawakan niya ang baston, at sa sandaling tumama ito sa lupa, naglabas ito ng apoy na asul. Napaatras ang halimaw, ngunit hindi tuluyang nawala. Tumingin ito kay Ramon, umiti, at bago lumipad palayo, nagsalita sa tinig na malamig at mabigat. Ikaw ang pinili, ikaw ang susunod. Natigilan si Ramon. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang tinutukoy nitong susunod? Muling nagbalik ang kanyang takot. Baka nga hindi ito isang misyon para iligtas ang baryo, baka isang sumpa na tuluyang gugupo sa kanya. At sa mga sumunod na gabi, mas lumala ang lahat. May mga aninong dumadaan sa kanyang bintana. Ang mga alagang aso ay biglang nagsisigaw, parang may kaaway na hindi nakikita. At minsan, sa gitna ng kanyang pagtulog, naririnig niya ang tinig ng kanyang ina, umiiyak, tumatawag sa kanyang pangalan. Ramon anak, huwag mong hayaan, huwag mong tularan ang ginawa ng iyong ama. Nagising siya, pawis na pawis, at hawak na naman ang baston na tila kusang dumikit sa kanyang kamay. Doon niya naalala ang lahat ng sinabi ng diwata, may aswang na hari ng gabing itim. At baka nga ang lahat ng ito ay hindi lang laban ng baryo, laban sa mga halimaw, kundi laban ng dugo niya mismo, isang laban ng kanyang pamilya, na ngayon ay ipapasan niya. Sa puso niya, bumabalik ang sakit ng pagkakanulo at pag-iisa. Ngunit kasabay nito, naroon na rin ang apoy ng galit. Kung totoo man na ang lahat ng ito ay nakaugnay sa kanyang angkan, kung totoo man na ang mga halimaw na ito ay matagal nang nakabantay sa kanila, baka ito na rin ang panahon para wakasan ang lahat. Ngunit handa ba siyang isakripisyo ang natitirang pagkatao niya? O tuluyan na siyang lamunin ng dilim na dala ng baston? Sa ngayon, walang kasiguruhan. Ang malinaw lang, hindi na siya makakatakas.
Dahil kahit anong gawin niya, ang dilim ay dumarating at siya ang tanging hadlang. At doon ko muna iiwan ang kwento. Sapagkat sa mga darating na sandali, mas lalo mong makikita kung paanong ang personal na sugat at ang laban sa kasamaan ay magsasalubong, at baka, ang mismong puso ni Ramon ang maging pinakamahinang sandata niya. Sa mga sumunod na linggo, lalo pang lumala ang kalagayan ng baryo. Ang dating tahimik na gabi ay unti-unti nang napalitan ng takot at pangamba. Hindi na karaniwang aso lang ang tumatahol sa dilim, may mga kuliling na parang nagmumula sa kawalan, may mga hakbang na naririnig sa bubungan, at may mga bata na nagigising tuwing hating gabi, nakatayo lang sa gitna ng kanilang mga bahay, walang malay, nakatingin sa kawalan. Si Ramon, sa kabila ng bigat ng sugat sa kanyang nakaraan, ay pilit na tumatayo. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na wala siyang takot. Gabi-gabi, pinagmamasdan niya ang baston at ang mutya na iniwan ng diwata. Minsan, sa tuwing didikit niya ang palad sa baston, nararamdaman niya ang init na parang apoy na gustong kumawala. Ngunit kasabay nito, naririnig niya ang mga tinig na bumubulong, mga tinig na parang galing sa kailaliman. Bitawan mo o yakapin mo kami, si Nardo naman, kahit pilit nagpapatawa, ay hindi na maitago ang pangamba. Isang gabi, habang nagbabantay sila sa may gilid ng ilog, nagsalita ito ng seryoso. Pare, minsan naiisip ko baka hindi lang tayo kalaban ng mga aswang. Baka pati ang sarili mong dugo, pati ang kapalaran na dala ng baston, kalaban mo rin. Tumahimik si Ramon sapagkat totoo ang sinabi ng kaibigan. Ang pinakamahirap na kalaban ay hindi laging nakikita sa dilim, minsan nasa sarili mong puso. Habang papalapit ang kabilugan ng buwan, mas dumadalas ang mga senyales. May isang magsasakang nakakita ng aninong napakalaki sa ibabaw ng bundok, nakalawit ang pakpak at mga matang pula na kumikislap. May isang matanda ang nagpatotoo na nakita niya ang sariling apo na nilapitan ng isang nilalang sa anyo ng kanyang yumaong asawa, ngunit nang yakapin niya, naglaho at naiwan ang batang halos mamatay sa lamig. Ang mga albularyo ng kalapit na baryo ay nagpunta pa para magdasal at magsabog ng asin, ngunit kahit sila'y halatang nanginginig. At sa lahat ng ito, ang mga mata ng tao ay palaging bumabalik kay Ramon. Kung hindi mo kayang ipagtanggol ang baryo, umalis ka na. Baka ikaw ang hinihintay ng mga halimaw, sigaw ng isang lalaking lasing sa gitna ng plaza. Pinili niyang hindi sumagot, ngunit sa loob niya, sumisigaw ang galit. Kung alam lang nila ang bigat ng lahat, kung alam lang nila ang takot na pinapasan niya gabi-gabi, marahil hindi nila siya tatratuhin ng ganoon. Ngunit ganoon talaga, ang taong pinili ng kapalaran ay laging siyang una ring pagbubuntunan ng sisihan. Sa kabila ng lahat, hindi niya iniwan ang baryo. Kasama si Nardo, sinimulan niyang maghanda, kahit hindi pa malinaw kung paano. Gumawa sila ng mga sibat na nilagyan ng langis, nagsanay sila sa gilid ng kagubatan, pinakiramdaman nila ang lakas ng baston. Sa una, hirap si Ramon. Sa bawat hampas niya, parang may bigat na pilit siyang dinudurog. Ngunit nang maalala niya ang tinig ng kanyang ina sa panaginip, "Anak, huwag mong tularan ang ginawa ng iyong ama," doon niya naramdaman ang biglang pagdaloy ng enerhiya. Isang hampas ng baston, at nagliyab ang isang puno, hindi nasusunog pero nagliliwanag na parang apoy na bughaw. Nagulat si Nardo. Pare, pag natutunan mong kontrolin yan, baka wala ng aswang na lalapit sa atin. Ngunit ramdam ni Ramon na hindi ganoon kasimple. Ang bawat paggamit ng baston ay parang may hinihigop mula sa kanya, parang kapalit ng lakas ay ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Kaya't habang lumalakas siya, lalo rin siyang natatakot, hanggang saan niya kayang ibigay ang sarili bago siya tuluyang lamunin ng baston. Isang gabi, habang nagbabantay sila, biglang bumuhos ang ulan. Ngunit kakaiba ang ulan, hindi ito malamig, kundi mainit, parang patak ng dugo. Ang mga dahon sa paligid ay nalanta agad, ang lupa ay nagdilim, at mula sa malayo, may narinig silang halakhak. Malalim, nakakatindig balahibo, parang halakhak ng isang nilalang na hindi tao. Nagtago ang mga tao sa kanilang mga bahay, ngunit si Ramon at Nardo ay nanatiling gising. Pare, nararamdaman mo ba?
Para tayong binabantayan, bulong ni Nardo. At bago pa siya matapos, may dumaan na aninong kasing bilis ng kidlat. Walang malinaw na anyo, ngunit naiwan ang baka sa lupa, 3 malalalim na marka, parang kuko ng halimaw. Sila na to, mahina ngunit matigas na sambit ni Ramon. Kinabukasan, nakita nila ang katawan ng isang baka, nakasabit sa puno, walang ulo. Ang mga tao'y nag-iyakan, natakot, at higit pang bumaling kay Ramon. Ngunit ngayong pagkakataong ito, hindi na siya tumalikod. Kung ako ang gusto nila, ako ang haharap, mariin niyang sinabi, kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit sa loob niya, nananatili ang alinlangan. Kaya ba niya? Kaya ba ng isang taong sugatan, tinakwil, at halos wala nang natitirang tiwala sa sarili, na maging tagapagtanggol laban sa isang kasamaan na hindi pa niya lubos nakikita? Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang bigat. Ngunit sa bawat paghinga, naririnig niya ang tinig ng diwata, ang tinig ng kanyang ina, at ang paniniwala ni Nardo. At marahil, iyon na lamang ang natitirang sandata niya. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Tahimik ang buong baryo, ngunit alam ng lahat na hindi iyon katahimikan ng kapayapaan, kundi ng bagyong naghihintay sumabog. Nakatayo si Ramon sa gitna ng plaza. Hawak ang baston, at nasa tabi niya si Nardo, may dalang sibat. Pare, bulong ni Nardo, kahit anong mangyari, kasama mo ako. Tumango si Ramon, ngunit hindi na siya nakapagsalita. Sapagkat sa kanyang paningin, mula sa dilim ng kagubatan, may mga matang pula na unti-unting nagliliwanag, dumarami pa, hanggang sa punuin ang buong kakahuyan. At sa malayo, mula sa pinakamalalim na bahagi ng gabi, muling narinig nila ang halakhak. Mahaba, malamig, at puno ng panlilibak. At alam nilang hindi na yon basta nilalang lamang. Iyon ay isang paalala na paparating na ang hari ng gabing itim. Ngunit bago pa magsimula ang tunay na labanan, naramdaman ni Ramon ang isang bagay na mas mabigat kaysa sa takot, ang alaala ng kanyang nakaraan, at ang tanong na matagal nang sumasakal sa kanya. Bakit ako? At doon natapos ang gabi. Hindi pa nagsisimula ang tunay na labanan, ngunit ang buong baryo, at lalo na si Ramon, ay nakabitin na sa isang alon ng takot na maaaring gumupo sa kanila anumang oras. Ang gabi ng kabilugan ng buwan ay hindi natuloy sa isang tahimik na bantayan. Habang nakatayo si Ramon at si Nardo sa plaza, nakatutok ang mga mata ng buong baryo sa kanila, tila ba sa isang iglap, sila na ang huling depensa laban sa dilim. Ngunit bago pa man tuluyang sumalakay ang mga matang pula mula sa kabubatan, isang bagay ang nangyari na hindi inaasahan. Mula sa hanay ng mga tao, lumapit ang isang matandang babae. Si Aling Sean, na kilala bilang pinakamasungit at pinakamatapang sa buong baryo, biglang tumingin kay Ramon ng diretsyo sa mga mata. Hindi ka dapat nandito, malamig nitong sambit. Ang kapalaran mo ay hindi para ipagtanggol kami. Ikaw mismo ang dahilan kung bakit sila nagbabalik. Nagulat ang lahat. Si Ramon halos hindi makagalaw. Anong ibig niyong sabihin? Mahina niyang tanong. Ngunit bago pa makasagot ang matanda, biglang nagdilim ang buong paligid. Ang mga sulo sa plaza ay namatay na parang hinipan, at ang mga tao'y nagsigawan, nagsitakbuhan. Doon nila narinig ang mga pakpak na malalaki, humahampas sa hangin, at ang halakhak na muling dumagundong. Nagsitakbo ang lahat, ngunit nanatili si Ramon at si Nardo. Hawak ang baston, nakaramdam si Ramon ng biglang bigat sa kanyang dibdib. Parang may humihila sa kanya mula sa loob, hindi takot, kundi isang alaala. Isang alaala ng gabing namatay ang kanyang ina. Ang mga mata nito, puno ng luha, ang huling salitang binitiwan, huwag mong hahayaang makita nila kung sino ka. Bumalik sa isip niya yon ng malinaw. Ano ang ibig sabihin ng kanyang ina? Sino siya, sa totoo lang? Habang nakikipaglaban sa mga aninong sumusugod mula sa kabubatan, mga nilalang na hugis tao, pero walang mukha, napansin ni Ramon na si Nardo ay parang may itinatago. Sa bawat hampas niya ng sibat, tila ba alam nito kung saan tatama, parang kabisado ang galaw ng mga halimaw.
At isang iglap, nang mahulog ang mutya mula sa kamay ni Ramon, mabilis itong sinalo ni Nardo, parang alam na ito ang pinakamahalagang bagay. Nardo, sigaw ni Ramon. Bakit parang alam mo lahat ng to? Ngunit hindi ito sumagot. Tumingin lang siya ng matalim, saka ibinalik ang mutya. Mamaya na, pare. Hindi ito ang oras para magtanungan. Ngunit sa loob ng binata, nagsimula ng mabuo ang duda. Lumipas ang mga oras ng laban, at unti-unti ring umatras ang mga nilalang. Naiwan ang baryo na sugatan, takot, at halos wala ng tiwala sa sarili. Ngunit sa gitna ng katahimikan, lumapit muli si Aling Sean kay Ramon. Hindi mo ba talaga alam? Ang ama mo hindi siya nalunod. Siya ang unang tagapagdala ng baston. At siya rin ang unang nagtrador sa ating lahi. Kaya't ngayon, lahat ng dugo niya, dugo mo, ay sinusumpa ng mga nilalang ng gabi. Para siyang tinamaan ng kidlat. Ang lahat ng alaala ng pagkabata, ang mga bulong ng mga tao, ang tingin ng kanyang ina bago ito pumanaw, biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang baston na hawak niya ay hindi lang kapangyarihan. Isa rin itong tanda ng kasalanan ng kanyang ama. At ngayon, siya ang kailangang magbayad. Sa gabing iyon, halos hindi na siya nakatulog. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang banig, hawak ang baston, at tinitigan ang mutya na kumikislap. Kung totoo man ang lahat ng sinabi nila, baka hindi ako pinili para iligtas ang baryo. Baka pinili ako para tapusin ang kasalanang sinimulan ng tatay ko. Dumating si Nardo, tahimik, dala ang ilang piraso ng tinapay. Pare, kumain ka. Kailangan mong lumakas. Ngunit imbes na salamat, ang lumabas kay Ramon ay tanong. Alam mo ba? Alam mo ba ang tungkol sa tatay ko? Sa sumpa ng dugo namin. Hindi agad sumagot si Nardo. Tumitig lang ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang pamilyar na ngiti ng kaibigan. Sa halip, lungkot at bigat ang nasa mga mata nito. Matagal ko nang alam, Ramon. Pero hindi ko sinabi dahil natatakot akong iwanan mo ko. Ako ang pinili ng diwata na bantayan ka, hindi bilang kaibigan lang, kundi bilang gabay. Hindi aksidente ang pagkakaibigan natin. Para bang pinutol ang hininga ni Ramon. Lahat ng tiwala niya, lahat ng akalang may isang taong tunay na nasa tabi niya, biglang naging tanong. Ibig sabihin lahat ng ito kasinungalingan. Hindi pare, sagot ni Nardo, halos mangyak. Pinili akong gabayan ka, pero hindi ko ginusto lang dahil utos. Ginusto ko kasi ikaw ang naging kapatid ko, kahit wala sa dugo. Pero hindi na ako pwedeng magsinungaling pa. Hindi na. Doble ang bigat na bumagsak kay Ramon. Ang sakit ng nakaraan, at ngayon ang sakit ng kaibigan na hindi pala ganap na totoo. Ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na ungol mula sa kagubatan ang gumising sa lahat. Lumabas ang mga tao sa kanilang mga bahay, at nakita nila ang kalangitan na unti-unting nagdidilim, hindi dahil sa ulap, kundi dahil sa isang aninong napakalaki, nakalawit ang mga pakpak na kailawak na parang tinatakpan ang buwan. At mula sa layo, dumagundong ang tinig. Anak ng traidor, oras na. Nanginig ang lupa, at sa bawat hakbang ng nilalang na hindi pa nila nakikita ng buo, ramdam nila ang kapangyarihan na kayang wasakin ang buong baryo sa isang iglap. Ang mga tao'y nagsisigawan, nagtakbuhan, ngunit si Ramon ay natigilan, hawak ang baston na biglang uminit na parang apoy. At sa mismong sandaling iyon, muling nagbalik sa kanya ang tanong ng diwata, handa ka bang bayaran ang kapalit? Ngunit ngayon, ang tanong ay mas mabigat, sino ba talaga siya, ang tagapagtanggol o ang anak ng traidor na magdadala ng wakas? Hindi pa alam ng sinuman. Ang malinaw lang, ang dilim ay tuluyan ng bumaba sa kanilang mundo, at si Ramon, sugatan at wasak sa tiwala, ang siyang nasa gitna ng lahat. At doon natapos ang gabing iyon, hindi sa sagot, kundi sa isang tanong na lalong bumigat. Muling umalinggaw ang dagundong sa buong baryo. Ang lupa'y yumanig na parang lumilindol, at ang mga sanga ng puno sa kagubatan ay nagputukan habang lumalapit ang nilalang na kanina pa lamang ay anino.
Ngayon, kitang-kita na ito ng lahat, isang dambuhalang aswang, mas malaki kaysa sa pinakamalaking kalabaw, may mga pakpak na parang bakal, at mga matang pula na kumikislap na parang apoy mula sa ilalim ng lupa. Anak ng traidor, muli nitong sigaw, habang lumulunok ng hangin at tila ba amoy na amoy ang dugo ni Ramon. Ang mga tao'y nagsitago sa kani-kanilang mga bahay, nanginginig, nagdarasal, may ilan pang humahagulgol. Ang baryo na minsang puno ng buhay ay biglang naging parang sementeryo, tahimik, bukod sa ungol ng halimaw at tibok ng dibdib ni Ramon. Hawak ang baston, nakatayo siya sa gitna ng plaza, habang si Nardo ay nasa tabi niya, nanginginig ngunit hindi umaatras. Pere, sabi ni Nardo, halos hindi makalunok. Kung totoo ang lahat baka ito na talaga ang wakas natin. Ngunit ramdam ni Ramon na hindi pa yon ang wakas. Hindi maaaring matapos ang lahat ng ganon lang. Sa likod ng takot at bigat ng puso, may apoy na kumikilos, hindi lang galit, kundi pananabik na malaman kung totoo ba ang sinabi ng lahat, na siya ang bunga ng kasalanan, o siya ang tutubos. Humampas ang pakpak ng aswang, at sa isang iglap, nahulog ang ilan sa mga kubo, nagiba ang mga bubong, at lumipad ang mga apoy mula sa mga sulo. Isang nilalang ng dilim, napakalakas, walang sinuman ang kayang lumaban. Maliban kay Ramon. Sumugod ang halimaw, at halos masira ang lupa sa bigat ng kanyang mga paa. Iwinasiwas ni Ramon ang baston, at sa unang beses, naramdaman niyang hindi lang ito kahoy. Nagniningning ito, kumikislap sa dilim, at may liwanag na bumalot sa paligid. Ang halimaw ay napaurong, umungol na parang nasaktan. Ngunit imbes na bumagsak, lalo itong naggalit, ang bunganga ay bumukas at naglabas ng sigaw na kayang pumutok ang tenga ng kahit sino. Hindi ka nilikha para manalo, bulong ng halimaw. Nilikha ka para wasakin ang lahat. Tulad ng iyong ama. Tumigil ang oras para kay Ramon. Ang mga salitang iyon ay parang punyal na tumusok sa puso niya. Nakita niya ang mukha ng kanyang ina, ang huling luha nito, at ang pighati sa mga mata bago ito sumuko sa kamatayan. Naisip niya si Nardo, ang kaibigan na piniling itago ang katotohanan. Naisip niya ang mga tao ng baryo, na ngayoy umaasa sa kanya, kahit pun sila ng duda. Hindi ako tulad ng tatay ko, bulong niya, ngunit halos hindi rin siya kumbinsido. Kaya't nang sumugod muli ang halimaw, hindi lang ito laban ng lakas. Laban ito ng paniniwala kung sino ba talaga siya. Nagbanggaan sila, at ang tunog ng baston na kumikislap laban sa mga kuko ng halimaw ay nagpagalaw sa hangin, parang kulog na naglalaban. Si Nardo ay sumugod din, hawak ang sibat, tinulungan si Ramon na itulak palayo ang halimaw, kahit na alam niyang wala siyang kapangyarihan tulad ng kaibigan niya. Hindi ka nag-iisa, sigaw ni Nardo, sabay tusok ng sibat sa pakpak ng halimaw. Umungol ito, dumugo ng itim na parang langis, ngunit mabilis ding tumubo muli. Isa-isa, lumabas ang mga anino mula sa kabubatan. Mga nilalang na kanina'y umatras, bumalik sila upang saklolohan ang kanilang pinuno. Ngayon, napalilibutan na si Ramon at Nardo ng mga mata na kumikislap sa dilim. Doon na naramdaman ni Ramon ang tunay na bigat ng kanyang kapalaran. Hindi sapat ang liwanag ng baston. Hindi sapat ang lakas ng kanyang braso. Kailangan niyang pumili, tatakbo siya at tanggapin na siya ang anak ng traidor, o tatayo siya at magiging kabaligtaran nito. Mamili ka, Ramon, muling sigaw ng halimaw. Lumapit sa akin at bibigyan kita ng lakas na walang katulad. O ipagpatuloy mo ang laban at dito ka mamamatay kasama ang mga hangal na naniniwala sa iyo. Tumigil si Ramon. Nakita niya ang mutya sa kanyang bulsa, kumikislap. Naalala niya ang diwata, ang tanong nito, handa ka bang bayaran ang kapalit? At sa isang iglap, alam niya na kung anuman ang kapalit, hindi ito para sa sarili niya. Para ito sa lahat ng naniniwala, kahit takot, kahit nagdududa. Para kay Nardo, para sa kanyang ina, para sa mga batang wala ng magulang. Para sa baryo. Kunin mo na, bulong niya sa mutya, at bigla itong lumiwanag na parang araw. Umikot ang liwanag sa baston, at ang katawan ni Ramon ay nabalot ng enerhiya na hindi sa kanya nagmula.
Tumigil ang mga anino, natigilan ang halimaw, at para bang mismong hangin ay huminto. Sumugod muli ang aswang, ngunit ngayon hindi na umatras si Ramon. Sa halip, siya ang lumapit, hawak ang baston na kumikislap. Ang unang hampas ay nagpatumba sa isa sa mga anino. Ang pangalawa ay sumapol sa pakpak ng halimaw at sinunog ito ng liwanag. Ngunit sa huling pagkakataon, bago pa man tuluyang bumagsak ang halimaw, bigla itong ngumiti. Hindi pa tapos anak ng traidor. Sa isang iglap, bago pa mawasak ng liwanag ang puso ng halimaw, tumalon si Nardo sa harap ni Ramon, itinulak siya palayo, at tinanggap ang bagsik ng huling pag-atake. Umalinggaw ang sigaw nito, at bumagsak siya sa lupa, duguan. Nardo, sigaw ni Ramon, halos mabaliw sa sakit. Ngunit wala na siyang oras. Ang halimaw ay bumagsak din, naglaho sa usok, iniwan ang baryo na muling tahimik, ngunit may sugat na mas malalim kaysa sa alinmang sugat ng laban. Lumapit si Ramon sa kaibigan, yakap ito, at narinig niya ang mahina nitong tinig. Pare, sabi ko sa iyo hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon hanggang sa huli. At doon, sa gitna ng plaza, habang nakahiga si Nardo, at unti-unting nauubos ang hininga, napagtanto ni Ramon na kahit nananalo siya sa laban, may kabayaran ang liwanag. At ang kabayaran ay hindi basta dugo, kundi ang puso. Ngunit bago tuluyang pumikit si Nardo, isang bagay ang iniabot niya kay Ramon. Isang kalawangin na singsing na hindi nito kailanman binanggit. Itago mo to, ikaw lang ang makakaunawa balang araw. At habang nalulunod si Ramon sa luha, naiwan siyang hawak ang singsing at ang baston, habang ang buong baryo'y nakatingin sa kanya. Hindi na nila makita ang traidor o anak ng traidor. Ang nakikita nila ngayon ay ang tao na, kahit sugatan, piniling tumindig. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang tapos na ang laban, pero hindi pa tapos ang digmaan. Sapagkat ang huling bulong ng halimaw ay malinaw pa rin, hindi pa tapos, at doon nagsimula ang bagong takot. Sapagkat kung ito ay simula pa lamang, gaano kalalim ang dilim na naghihintay. Madilim pa rin ang langit kahit na nawala na ang halimaw. Para bang ayaw magpakita ng araw, nahihiyang sumilip sa baryong winasak ng labanan. Sa gitna ng plaza, nakaluhod si Ramon, yakap ang malamig na katawan ni Nardo. Tahimik ang lahat, wala ni isang nagsalita, walang ingay ng kuliglig, walang ihip ng hangin. Ang tanging maririnig ay ang mga hikbi ni Ramon na tila dumadagundong sa puso ng bawat nakatingin. Lumapit ang matatanda ng baryo, nanginginig, at isa-isang yumuko sa harap ni Ramon. Hindi nila alam kung paano magsisimula ng salita. Ang dating mga mata na puno ng pagdududa at takot ay ngayoy punang hiya at pasasalamat. Patawarin mo kami, Ramon, bulong ng isa, habang dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Mali kami. Hindi ka traidor. Ikaw ang nagligtas sa amin. Ngunit si Ramon hindi nakasagot. Ramdam niya pa rin ang init ng dugo ni Nardo sa kanyang mga kamay. Ang kaibigan na walang iniwang lihim kundi ang huling singsing na iniabot bago pumikit. Kinabukasan, buong baryo ang nagluksa. Tinulungan nila si Ramon na ihatid si Nardo sa kanyang huling hantungan, sa tabi ng puno ng mangga kung saan sila madalas maglaro noong bata pa sila. Habang ibinaba ang kabaong, sumabay ang mga alon ng hangin, at parang mismong kalikasan ay nakikiramay. Hindi ka nag-iisa, paulit-ulit na pumapasok sa isip ni Ramon ang huling salita ng kaibigan. At sa bawat ulit, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng pagkawala. Ngunit mas lalo ring tumitibay ang paninindigan. Pagkatapos ng libing, iniabot ng punong matanda ang mutya na kanina'y naglaho mula sa kanyang baston. Hindi pa tapos ang laban, Ramon. Ang nilalang na iyon ay hindi huling haharapin mo. Ngunit binigyan ka ng kapangyarihan hindi para maghari, kundi para magsilbi. Ang mutyang ito ikaw lang ang kayang magdala. Tahimik na tinanggap ni Ramon ang mutya at inilagay sa tabi ng singsing na iniwan ni Nardo. Dalawang bagay na ngayon ay hindi lang alaala, kundi paalala ng kanyang tungkulin. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting bumalik sa normal ang baryo. Muling nagtanim ang mga tao, muling nagtayo ng mga kubo,
at muling nagkaroon ng tawa ang mga bata. Ngunit kahit bumabalik ang buhay, ramdam ng lahat ang pagbabago. Hindi na sila tulad ng dati. At higit sa lahat, hindi na rin si Ramon ang dating Ramon. Maraming gabi siyang hindi makatulog. Sa bawat pag-idlip, bumabalik ang sigaw ng halimaw, ang ngiti nito bago maglaho. Hindi pa tapos sa dilim ng kanyang isipan, tanong ng tanong, ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon? Ano pa ang darating? Isang gabi, nagpunta siya sa libingan ni Nardo. Umupo siya sa tabi ng puntod, hawak ang singsing at mutya. Pare, mahinang bulong niya, hindi ko alam kung kaya ko. Pero ipinangako ko sa iyo hindi ako tatakbo. Kung may dilim pang darating, haharapin ko. Hindi para sa akin, para sa lahat. Para sa iyo. Habang sinasabi niya ito, dumaan ang malamig na hangin, at saglit niyang naramdaman na parang may kamay na dumapo sa kanyang balikat. Hindi siya lumingon. Hindi niya kailangan makita, alam niyang si Nardo iyon, paalala na hindi siya iniwan. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang diwata, ang parehong nilalang na unang nagbigay ng mutya. Lumitaw ito mula sa liwanag sa gilid ng gubat, marahang lumapit kay Ramon. Ginawa mo ang pinili mo, sabi nito, may halong lungkot at paghanga. Ngunit bawat pagpili ay may kapalit. Ang singsing na hawak mo hindi basta alaala. Ito'y susi. Balang araw, mauunawaan mo kung ano ang nakatago rito. Gusto sanang magtanong ni Ramon, ngunit bago pa siya makapagsalita, naglaho ang diwata na parang usok. Naiwan siyang nakatitig sa singsing, nagtataka kung anong sikreto ang hawak nito, at bakit sa kanya ipinagkatiwala ni Nardo. Dumating ang panahon ng anihan, at sa unang pagkakataon, muling nagtipon ang buong baryo. May halong saya at lungkot sapagkat hindi nila nakalimutan ang sakripisyo ng kaibigan. Nag-alay sila ng mga prutas at palay sa puntod ni Nardo, tanda ng kanilang pasasalamat. Sa gitna ng pagtitipon, tumayo si Ramon. Mga kasama, nagsimula siya, medyo garalgal ang boses, hindi ko alam ang lahat ng sagot. Hindi ko alam kung kailan darating muli ang dilim. Pero alam ko ito, hindi ko nahahayaang mabalot ulit ng takot ang ating baryo. Kung may babalik, kung may susulpot pa na kasamaan, ako ang unang haharap. Hindi bilang anak ng traidor, kundi bilang anak ng baryo. Nagpalakpakan ng mga tao, ngunit higit sa lahat, naramdaman nila na may bago silang pag-asa. Hindi na sila nag-iisa sapagkat kasama nila si Ramon, hindi bilang isang nilalang na dapat katakutan, kundi bilang tagapagtanggol na ipinanganak mula sa pagdurusa. Pagbalik niya sa bahay, muling kinuha ni Ramon ang singsing. Pinagmasdan niya ito sa ilalim ng liwanag ng buwan, at sa loob-loob niya, ramdam niya na nagsisimula pa lang ang mas malaking paglalakbay. Ngunit ngayong gabi, pinili niyang magpahinga. Pinili niyang maramdaman ang katahimikan ng baryo, ang tawa ng mga bata, ang init ng mga ilawan. At sa wakas, naglakad siya palabas ng bahay, tumingala sa kalangitan, at pumikit. Sa loob ng kanyang puso, alam niyang may sugat na hindi na maghihilom, ang pagkawala ng kaibigan. Ngunit sa parehong puso, naroon din ang apoy na iniwan ni Nardo. Sa dulo ng lahat, natutunan niya ang isang bagay, ang totoong lakas ay hindi sa kapangyarihan ng mutya o sa ningning ng baston, kundi sa mga taong handang magsakripisyo, magmahal at magtiwala. At habang humihina ang baryo ng panibagong umaga, bumulong si Ramon sa hangin, ang dilim ay laging babalik. Pero hanggat may puso tayong handang lumaban, hindi kailanman mawawala ang liwanag.